Ang pananakit ni Ma'am Claudia sa akin ay hindi nagtapos. Kapag wala si Diego, pinahihirapan niya ako. Todo bantay siya sa kilos ko. At isang pagkakamali ko lang, sinasaktan niya ako. Madalang na rin akong makatawag sa anak ko. Kasi mapupunta lang ako sa pag-iyak kapag marinig ko ang boses niya. Gusto ko ring magsumbong kay inay. Pero inaalala ko na baka magbalik tanaw sa kanya ang pagkawala ng mga kapatid ko. Hindi rin ako makauwi doon dahil sa mga pasako sa katawan na ako lang ang nakakaalam. Gusto kong umalis dito. Tumakbo palayo sa bahay na to. Pero saan ako pupunta? Kung dito muntik na akong matapos ni Ma'am Claudia, paano na lang kapag nakalabas na ako dito? Kalmado si Ma'am Claudia kapag magkasabay kaming tatlo na maghapunan. Para bang hindi siya isang masamang tao. Oo, para sa akin ay isa siyang masamang tao na nagtatago sa gintong maskara upang matakpan ang kanyang masamang ugali. Lilipat na kami ng bahay ni Audrey, ma. Salitang binitawan ni Diego na nagpakalma sa buong sistema ko. What are you saying, Diego? Pasinghap na wika ni Ma'am Claudia. Iiwan mo ko mag-isa rito sa malaking bahay na to? My business needs me, ma. And I need you too, she said desperately. You know that, son. Nagawa mo noong asikasuhin ang mga negosyo mo na hindi ka lumalayo sa akin. Kaya magagawa mo rin yan ngayon. Matutulungan pa kita. Hindi na, kasi ganun ang sitwasyon, ma. My business needs me. Audrey needs me. So, it's all about her. Mapaklang saad ng kanyang ina. Siya pala ang dahilan kung bakit aalis ka sa bahay na to. Ang dahilan kung bakit iiwan mo ko rito. It's not like that, ma. Bahagyang tumaas ang boses ni Diego. Ramdam ko na ang tensyon sa kanilang dalawa. Kung doon ako sa isla, ay matututukan ko ang negosyo ko. May bahay ako ron, ma. Ang hassle at malayo ang isla dito sa mansyon. Paano naman ang asawa ko? Wala na kaming oras sa isa't isa. I am sorry, ma, but my decision is final. Uuwi kami sa isla at doon maninirahan. Hinila niya ako patayo. Palayo sa mama niya na ngayon ay nag-aapoy ang mga mata sa galit. Dumiretso si Diego sa beranda nang makapasok kami sa kwarto. Nagdadalawang isip ako kung lalapitan ko ba siya. Kung kakausapin ko ba siya kasi nakikita ko ang laki ng problemang iniisip niya. Diego. Bakit? Aniya nakatingala pa rin sa kalangitan. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Buo na ba ang desisyon mo na umalis dito sa bahay niyo? Dinig ko ang kanyang mahinang pagbuntong hininga. Noon ko pa sana to ginawa, ang umalis at lumayo dito. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero personal niyang buhay yon. Naroon ang negosyo ko, ang buhay ko sa isla. Kaya lang hindi ko maiwan si mama na kahit malayo ang isla, kahit pagod ako, kailangan kong umuwi para sa kanya. Kung ganon, sa isla ka lagi pumupunta? Tumango siya at hinarap ako. Ayos lang ba sa'yo na doon tayo titira? Kahit saan, ayos lang sa akin. Basta malayo sa mama mo. Yun lang ang gusto ko. Dugtong ko sa aking isipan. Natatakot na ako para sa buhay ko sa bahay na to. Ligtas lang ako kapag narito si Diego. Bukas ng umaga tayo aalis. Ihanda mo na ang mga gamit na dadalhin mo. Bukas na agad? Pero hindi pa ako nakakauwi sa amin. Miss na miss ko na ang anak ko. Nagpaalam ako sa kanya na ayusin ko muna ang mga gamit ko. Nagpaiwan siya sa veranda dahil hindi pa raw siya inaantok. Tinawagan ko kaagad si inay. Gabi na kaya panigurado ay tulog na ang anak ko. Ngunit gano'n na lang ang saya na naramdaman ko nang boses kaagad ng anak ko ang narinig ko. Mama! Inaabangan mo ba ang tawag ko, anak? Opo, I miss you po, mama. Miss na rin kita, anak. Hinayaan kong pumatak ang luha ko. Kamusta ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahirapan? Wala na bang umaaway sa'yo? Hindi ka na ba nila tinutokso? Ang dami naman ng tanong mo, mama. Napahagikik ako.
Panigurado nakanguso ito ngayon. Kaya siguro ayaw mo magkwento kay mama kasi may crush ka na sa school. Sinabayan nga yan ng 5 babae kanina, yung isa nakaakbay pa sa kanya. Singit ni inay sa usapan namin. Lola nanay naman eh. Bakit? Nakita kita kanina apo. Binigyan ka pa nga ng merienda. Mga ate ko yon, lola nanay. Huwag kang maniwala mama, baby pa ako hindi ba? At bawal pa yon sa akin di ba? At saka doon na lang ako pwedeng mag-crush kapag nakatapos na ako ng school. Ay mama, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Sabi ni teacher, ako raw ang isasali sa chess contest kaya lang hindi ako makapag-practice kasi wala ako nun eh. Huwag kang mag-alala, bibili si mama. Basta galingan mo ha. Opo, salamat mama. Para sa'yo anak, gagawin ko lahat. Mahal na mahal kita. Saglit pa kaming nagkulitan sa telepono bago siya nagpaalam na matutulog na dahil inaantok na. Solve na ang gabi ko. Napawi saglit ang pangungulila ko sa anak ko. Hindi ka pa tapos? Bungad ni Diego ng madatnan ako. Umiling ako at humingi ng pasensya. Sasaya ko sa pakipag-usap sa anak ko. Nakalimutan ko na may gagawin pa pala ako. Maliit pala tong bag ko, hindi kasya ang gamit ko. Saad ko. Kumuha siya ng maleta at tinulungan ako na mag-impake ng mga gamit ko. Pati ang mga luma kong damit ay dinala ko. Wala akong itinira na gamit ko sa pamamahay na to. Hindi na ako nakapagpaalam kina Ate Badeth na aalis kami sa bahay na to. 8:00 ng umaga, umalis kami ni Diego. Kahit sa mama niya ay hindi kami nakapagpaalam. I felt relieved nang makalabas kami ng mansyon nila. Wala na yung takot at kaba na araw-araw kong naramdaman. Hindi na ako mag-aalala kung ano ang mangyayari sa akin buong araw. Hindi na ako parang isang ibon na nakakulong sa hawla habang hinihintay ang katapusan ko. Malaya na ako sa madilim na mansyon at sa kamay ni Ma'am Claudia. May bibilhin ka? Takang tanong ko nang huminto ang sasakyan niya sa tapat ng mall. I have a breakfast meeting there. Turo ni Diego sa restaurant sa katabi ng mall. Tara para makapag-agahan ka na rin. Hindi na. Tanggi ko kaagad. Hindi pa ako handa na makihalubilo sa mga bigating negosyante. Sa mall na lang ako kakain. May bibilhin din kasi ako. Ipapadala ko sa amin. Audrey. Nagsusumamo ang boses ni Diego. Hindi ako komportableng makipagsalamuha sa mga mayayaman. Pag-amin ko. Ayokong mapahiya ka. At saka meeting yon. Sige na, tawagan mo ko kapag tapos na kayo. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Lumabas na ako ng sasakyan at nauna nang pumasok sa mall. Ang bala ko sana ay uuwi saglit sa amin para maibigay ko ang pangako kong chessboard sa anak ko. Mabuti na lang at nakita ko si Andrea, ang dating kaklase ni Bettina. Andrea, Ate Oday, ikaw pala, kamusta po? Maayos naman. Siya nga pala, uuwi ka ba sa atin? May ipapadala sana ako sa amin. Hindi kasi ako makauwi. Sige ho, walang problema. Kasama ko ang boyfriend ko at may sasakyan siya. Kaya pwede kong dalhin ang ipapadala mo. Una na kong binili ang chessboard ng anak ko. Mga bagong damit niya pang eskwela. Sapatos at tsinelas. Binilhan ko rin si inay. Ngunit gano'n na lang ang panlalamig ng kamay ko. Nang makitang wala pala akong cash na dala. Nasa wallet ko yon at nasa loob ng maleta. Kukunin ko sana pabalik ang mga pinamili ko at ibalik na lang dahil wala akong pera. Ngunit nakabalot na yon. Tatawagan ko sana si Diego para humingi ng tulong nang makita ko ang card niya sa loob ng bag ko. Yung card na binigay niya sa akin nun. Mapanuri ang tingin na iginawad sa akin ng cashier nang inilahad ko sa kanya ang black na card. Alanganin ng ngiti ang isinukli ko sa kanya. Paano siya nagka-black card? Yun rin ang pinagtataka ko kasi tignan mo naman ang ayos niya. Mas maayos pa tignan ng katulong kaysa sa kanya. Dinig ko ang bulungan nila nang tumalikod ako. Hindi ko na yun pinansin at umalis na lang. Ito lang ba ang ipapadala mo ate?
Tanong ni Andrea. Hindi ba kayo nagmamadali? Mag-grocery pa sana ako para sa kanila. Doon rin kami pupunta, sabay na tayo. Mabuti na lang talaga ay nakita ko tong si Andrea. Lahat ng kailangan nila inay sa bahay ay binili ko. Sakto ito na pang 1 buwan nila. Mga pagkain na hindi natikman ng anak ko ay binili ko rin. Umabot ng 5,000 ang nabayaran ko, pero ayos lang, para naman ito sa kanila. Salamat Andrea. Saad ko nang makarga lahat sa sasakyan nila ang mga pinamili ko. Walang anuman ate, ingat ka po. Mag-ingat din kayo. Hindi na ako bumalik sa loob ng mall nang makita ko si Diego kasama ang 4 na lalaki na lumabas sa restaurant. Kaagad naman niya akong nakita. Nasaan ang mga pinamili mo? Aniya nang makalapit ako sa kanya. Pinadala ko sa kapitbahay namin, nagkita kami sa loob. Inabot niya sa akin ang paper bag na bitbit. Nagtataka na tinanggap ko yon. Binilhan rin kita, pancake at coffee. Salamat. Tara, alis na tayo. Aniya at pinagbuksan ako ng pinto. 1 oras ang biyahe kung walang aberya sa daan. Sakto pagdating natin doon, tanghalian na. Nagpaluto ko kay Manang Leti ng sinampalukang hipon at crab. Ginugutom mo naman ako dyan sa mga sinasabi mo. Natatawa na saad ko. Kainin mo muna yung pancake, masarap naman yan. Bawi ka na lang ng kain mamaya. Nakangiting saad ni Diego. Iikot pa sana kami papunta sa isla kung saan ang bahay niya. Ang daan na tinatahak namin. Sa gilid niyon ay karagatan. Ngayon lang ako napadpad sa lugar na to. Ang ganda ng paligid. Sariwa ang malamig na hangin. Tanaw ko ang malinis na asul na karagatan. Parang ang sarap maligo at magtampisaw. Saang banda yung maliit na isla na natatanaw sa veranda ng bahay niyo? Tanaw ko kay Diego. Tinuro niya sa akin ang isla na natatanaw namin. Iyan ang isla ko. Ang isla na nakikita mo doon sa bahay. Umawang ang labi ko. Isla niya pala yon. May purpose pala kung bakit naroon nakaharap ang kwarto niya. Kung bakit puro salamin ang pader, para kahit malayo, ay natatanaw niya pa rin ang pagmamay-ari niya. Sa bahay tayo dediretso, naroon si Manang Leti. Saka na kita dadalhin sa isla. Ha? Ibig sabihin hindi sa mismong isla ang bahay mo? Hindi. Lumiko siya pa kanan. Paakyat ang daan na to na sakto lang sa pangdalawahang sasakyan na daanan. Pine tree ang nagsilbing daan paakyat sa itaas. Halos manlaki ang mata ko nang makita ang kabuuan nito. Isang malaki at mataas na bahay. Kulay puti iyon. Ang railings ng mga veranda ay kulay ginto. Purong salamin din ng mga pinto at bintana. Mababa ang gate ng bahay kaya dito pa lang sa labas, kitang-kita ko na kung gaano ito kaganda. May hagdan din sa harap ng bahay patungo sa 2nd palapag, kung ayaw mong dumaan sa main door. Welcome to our new home, Audrey. Nakapumulsa na wika ni Diego na nakatingala sa kanyang bahay. Hinampas ko siya sa balikat. Salamat, pero yung sikmura ko ibang gustong i-welcome. Umiiling na tumawa siya. Pakainin mo na ako ng pagkain na ibinibida mo kanina. He chuckled. Fine, tara pasok na tayo. Ngumiti ako at sumabay kay Diego. Bagong bahay, bagong simula. Sana wala nang gaya ni Ma'am Claudia na mananakit sa akin sa bagong tahanan namin ni Diego. Wow! Ang ganda ng bahay mo, Diego! Namamangha na saad ko habang nililibot ng tingin ng buong kabahayan. Spanish style ang design sa loob ng bahay niya. May hagdan din na katulad sa labas at diretso ito sa 2nd palapag ng bahay at mga naglalakihang chandelier. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Thanks for the compliment. Ako ang nag-design nito. Talaga? So architect ka? Hindi ako architect. May konting alam lang ako sa pag-design. Iginiya niya ang daan papunta sa kitchen. Manang Leti, nandito na ho kami. Ini-off muna ni Manang Leti ang kalan bago humarap sa amin. Puti na ang mga buhok nito,
Nasa tansya ko ay nasa 50 na ang edad. Ito na ba ang asawa mo? Nangingislap ang mga mata na sambit ni Manang Letty. Sa tagal ko nang nagtatrabaho sa'yo, sa wakas, meron ka na ring nadala na babae rito at asawa mo pa. Humagikik ito. Ang ganda niya, bagay kayo. Naiilang na nginitian ko si Manang. Ang laki ng ngiti niya. Halata sa kanyang mukha na masaya siya na narito si Diego at may ibang kasama. Lumapit si Manang sa akin at inakayo ko paupo sa upuan sa harap ng hapagkainan. Nginitian lang ako ni Diego nang tingnan ko siya nang makaupo siya sa katapat kong upuan. Sigurado magugustuhan mo itong niluto ko. Ano nga ulit ang pangalan mo, iha? Audrey ho, Manang. Kinuha niya sa kala ng kanyang mga niluto at inilapag sa mesa. Mabuti na lang at tumawag si Diego kagabi na uuwi kayo rito. Presko pa itong alimango at hipon. Kakahuli lang ng asawa ko kanina. Alanganin na ngumiti ako sa kanya nang ikuha niya ng kanin ang plato ko. Nag-request kasi itong si Diego na ito ang lulutuin para sa pagdating nyo. Subukan mo itong alimango. Masarap to, Audrey. Paborito ito ni Diego. Salamat ho, Manang Letty. Kain na rin ho kayo. Sabay na ho kayo sa amin. Pag-aya ko kay Manang. Naku, gustuhin ko man na makasalo kayo. Kaso lang ay baka magtampo ang asawa ko. Sa susunod na lang, marami pa namang mga araw. Salamat sa pagluto, Manang Letty. Ihatid sana siya ni Diego ngunit tumanggi si Manang. Nagbalot lang ito ng ulam para pagsaluhan nila ng asawa niya. Dahil hindi naman namin ito maubos ni Diego. Babalik na lang daw siya mamayang hapon para magluto ng hapunan. Wala kang maid dito? Tanong ko habang kumakain kami. Umiling si Diego. Wala, si Manang kada linggo lang siya maglinis dito sa bahay. Pero sila ng asawa niya ang tagabantay sa bahay ko kapag wala ako. Ganon? Eh di kapag umuwi ka rito, sinong nag-aasikaso sa'yo ng pagkain mo? I can cook, I can clean. Uminom siya ng juice at huminto saglit sa pagkain. Ayaw ko rin kasi sa isang bahay na maraming maids. Kahit bahay ko pa yun, naiilang ako. Kasi pakaramdam ko lahat ng kilos ko nakabantay sila. Kaya ayaw kong magstay sa mansyon. Isa yon sa mga dahilan. Ano nga pala ang negosyo mo rito? Pwede ko bang malaman? Maingat na tanong ko. Yun kasi ang dahilan niya kaya siya uuwi rito sa isla niya. Dahil narito ang negosyo niya. Dadalhin kita ron mamayang hapon. Sa ngayon, magpakabusog ka muna at i-enjoy ang pagkain. Napanguso ako sa sinabi niya at ipinagpatuloy ang pagkain. Ang sarap magluto ni Manang. Siguro dahil bihasa na siya sa pagluluto, kaya kuhang-kuha niya ang gusto ko. Lalo na ang crabs. Hindi na ako nahiya kay Diego na magkamay kumain, na parang isang bata na gutom na gutom. Ma, ang sarap naman ng niluto ni Manang Letty. Nakapikit na saad ko. Feeling ko tataba ko rito kung palaging ito ang ulam natin. I heard him chuckle, kaya napamulat ako. Nakasandal siya sa kanyang upuan. Nakatingin siya sa akin na may ngiti sa mga labi. Hindi to pwede araw-arawin. Nakakasama rin to sa kalusugan. Aniya saka ininom ang juice niya. Pero pwede twice a week? Tanong ko habang nagsasali ng juice sa baso ko. Ngayong araw hipon tapos sa ibang araw crab. Hindi lang naman hipon at crabs ang meron dito. May lobster rin. Kainis, may allergy ka ba, Audrey? Tarantang sambit ni Diego at tumayo sa kanyang upuan para lapitan ako. Ha? Wala naman. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala habang sinusuri ang kabuuan ko. Wala naman akong kakaibang naramdaman sa katawan ko, kaya paano niya nasabing may allergy ako? Hinawakan niya ang kamay ko at itinaas yon, at doon ko nakita ang mga pulang pantal sa buong braso ko. Pati sa isa kong braso, ganun din. Hindi ba makati? Tanong niya. Umiling ako. Hindi, pero pakiramdam ko namamaga siya. Sa pagkataranta, nahulog sa sahig ang cellphone ni Diego. Nang kunin niya ito sa bulsa ng pantalon na suot. Nagsimula na akong mahirapang huminga
Naramdaman ko rin na namaga ang labi ko at buong muka. Nag-umpisa na rin kumati ang leeg ko at ang mga braso ko. Diego, basta niya na lang itinapon ng kanyang cellphone, nakakadampot niya pa lang nang makita ang sitwasyon ko. Kaagad niya akong binuhat at nagmamadali na lumabas ng bahay. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Tanong niya habang ang mga kamay ay mabilisang maniobra ng sasakyan. Ramdam ko yung pamamaga ng buong katawan ko at saka medyo nahihirapan akong huminga. Humigpit ang paghawak niya sa manibela. Ramdam ko ang gigil niya na pabilisin ang takbo ng sasakyan. Ngunit hindi niya magawa kasi accident prone ng daan. Inabot ko ang kamay niya. Diego, sorry. Hindi ko alam na mangyayari to sa akin. Naiiyak na saad ni Audrey. Ano na ang gagawin ni Ma'am Claudia gayong umalis na sa mansyon sina Audrey at Diego? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.